Isa ka ba sa mga taong maraming gustong ipagawa sa iba, pero ikaw mismo hindi naman tumutulong upang gawing iyon? Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig. Nasa 31 linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Pasalamatan natin ang Diyos sa patuloy na pagbibiyaya sa atin ng mga grasyang kinakailangan natin araw-araw. Idalangin natin sa Diyos na tulungan tayong lumago sa pagpapakatotoo at kababaang loob. Tayo nawa ang unang magsabuhay ng mga inaasahan nating gawin ng iba o ng mga ipinapangaral natin sa kanila at makatugon tayo sa panawagan to walk our talk. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga guro ng batas at mga pariseo ang umupo sa pwesto ni Moses. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi, subalit huwag silang pamarisan, sapagkat nagsasalita sila, pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapad na laso ng kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahahabang palawit sa kanilang balaban. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lamang ang guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sino man sa mundo, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay, sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay, si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo, sapagkat ibababa ang magpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Sa ating mabuting balita ngayon, napakinggan natin ang pangaral ni Jesus tungkol sa kababaang loob. Nagbigay siya ng babala tungkol sa mga saserdote at mga pariseo na mapagpanggap at mapagmataas. Nagtuturo sila ng batas pero hindi naman sila sumusunod sa kanilang mga itinuturo. Mga kapanalig, sa ating buhay, tayo rin ay may mga tungkulin at responsibilidad gaya ng mga pinuno noong panahon ni Jesus. Pero dapat nating tandaan na ang kababaang loob ay mahalaga. Hindi sapat na tayo ay nagtuturo ng mabuti at tama, kundi tayo rin ay dapat maging halimbawa ng mga tapat na alagad ng Panginoon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na maging mga lingkod ng isa't isa. Dapat nating paglingkuran ng isa't isa ng may pagmamahalan at kababaang loob. Ang tunay na kapayapaan at kagalakan ay natatamo natin sa pamamagitan ng pagiging tapat ng mga lingkod ng Diyos at ng kapwa natin. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.